Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Are you there? Amen. Amen. Saka po malakas na palakpak po para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Alam niyo po, sabi ko nung first mentor ko, sinabi daw po na palakpakan natin ang Panginoon, yung kamay daw po natin ay mas mataas pa sa ulo. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak. Amen. Pag sa tao daw po ganyan. Pero pag sa Panginoon, mas mataas pa sa atin. Amen. So muli po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At nawa lahat po ng tainga ay makikinig po ngayong gabi. At ang ating pag-uusapan po sa gabi ito ay matatagpuan po natin sa libro po ng Lucas. Chapter 9, verses 57 to 62. Sabi po dito sa Tagalog, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit kay Jesus. Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Diba? Nakaka-inlove pag gano'n. Sinusundan ka nung nagkaka-crush sa'yo. yung nagkakagusto sa'yo. Ulitin pa natin. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit kay Jesus. Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus. May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Verse 61, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Purihin po ang pagkakabasa po ng salita po ng ating Panginoon. Nais ko po kayong tanungin sa gabing ito, sino po ang nagbitaw sa inyo ng isang pangako na hindi niya ginawa? Ako lang. Yung nangako ka sa isang tao, pero hindi mo ginawa. Or, eto na lang, pag hindi ninyo masagot, yung may naiisip ka na ipapangako mo sa isang tao, hindi mo pa kayang sabihin kasi iniisip mo kung kaya mo nga bang tuparin ang pangako na to. Halimbawa po, gusto kong pag-aralin yung pamangkin ko. Pero, kahit gusto ko nang sabihin, wag muna ngayon. Kasi baka isang araw magitip din ako, hindi rin siya makakapagtuloy ng pag-aaral. Parang gano'n. Yung may gusto ka nang sabihin na pangako sa isang tao, pero iniisip mo, baka hindi mo kayang tuparin, kaya hindi natutuloy na sabihin mo sa kanya. Ibabalik ko po yung tanong sa una. Sino po dito ang nangako? Walang nangangako po sa inyo. Pero hindi po ito tinutupad. Ano po? Yung binasa po natin, naglalakad daw sina Jesus. Ngayon, may isang lalaki daw na lumapit sa kanya at sinabi niya, Panginoon, I will follow you wherever you go. Sabi niya yung unang lalaki, Panginoon, susundan po kita kahit saan ka magpunta. Hindi sinabi ng Panginoon na, good job, susundan mo ako. Very good, susundan mo ako. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus. Bagos sinabi niya, yung mga asong gubat daw ay may mga lungga. Pag napagod sila siguro sa kakatakbo. Ang mga ibon ng may pugad, nauuwian. Samantalang ang anak ng tao, wala man lamang mapagpahingan. So, ibig sabihin, mahirap yung sumunod. Christianity, no, is not easy life kung wala kang commitment. Ang pag-uusapan po natin sa
gabi ito, ang pamagat po niya ay A Call to Total Commitment. Yung pagkatawag sa atin ng kabuuan sa isang pangako na pwede nating bitawan sa ating Panginoon. So sinabi ng lalaki, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero nung sinabi ng Panginoon na kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya, no, wala siyang mapagpahingaan, wala man lang mapagpahingaan ang anak ng tao, biglang nagkaroon ng excuses. No, ano, gusto mo pa bang sumunod sa akin? Nung sinabi ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Pero nung sabi ng unang tao, yung excuse niya, Panginoon, ililibing ko muna yung tatay ko. No, siguro pagkalibing ng tatay niya, saka na lang siya susunod. Ngayon, may isa namang lalaki doon na nagsabi, ako, Panginoon, susundan kita. Pero, pwede po bang uwi muna ako sa mga magulang ko, sa mga mahal ko sa buhay, magpapaalam muna ako. Tatanungin ko po kayo ulit sa gabi ito, mahirap po bang sumunod sa ating Panginoon? Amen o not amen? Mahirap po bang sumunod sa ating Panginoon? Hindi po tayo makapag-decide kung oo o hindi. Kung hindi tayo makapag-decide, tutulungan ko po kayong mag-decide. Okay? I-example po natin ito sa isang marriage, sa isang kasal. Ang kasal ay hindi po kasal-kasalan lang. Pero in now generation, magpapakasal ka dahil na in love ka lang. Gusto mo lang yung babae, gusto mo lang yung lalaki, may nakita ka lang na gusto mo sa kanya pero hindi mo minahal yung isang siya. No? Ibig sabihin, walang commitment. Pupunta kayo doon sa simbahan, ikakasal, maglalatag ng vows. Ano yung vows na yon? For richer and poorer, in sickness and in health. No? Walang iwanan, sabi. Pero, ngayon po, konting away lang, may marami nang nag-iiwalay na mag-asawa. So, nagkakaroon ng broken vow. And, yung ginagawa natin, we are running from the problems. No, nagtatago tayo sa isang problema. We are seeking our happiness in another people. Na imbis na ayusin mo yung problema, tumatakbo tayo sa ibang tao para doon makita yung kaligayahan. So, nasisira yung vow na binibitawan mo sa taong iniharap mo sa dambana. Dahil po mahirap po magbitaw ng isang pangako. No? Katulad po nung dalawang tao, nung dalawang lalaki. Ano po? Sabi ng isa, Panginoon, I will follow you. Susunod ako sa iyo kahit saan ka man magpunta. Pero nung sinabi ng Panginoong Jesus, yung pwedeng mangyari sa kanya, nagkaroon ng excuses. In-excuse niya yung tatay niya. No? Sabi na, ililibing ko muna yung tatay ko. Pagkalibing, sige, susunod ako. Yung isa naman, susunod ako, Panginoon, pero uuwi muna ako para magpaalam sa mga mahal ko sa buhay. Paano pag di ka pinayagan? Sorry po kung pag tumatayo ako dito, lagi akong may testimony. No. Mula po nung tinanggap ko yung aking pagkapastora, andun na yung commitment na kahit na anong mangyari sa pamilya ko, uunahin ko ang Panginoon. Mahirap po ang buhay ng pastora, ng mga pastor. Unang-una, walang sahod. Pero nagbitaw ka ng pangako sa Panginoon na kahit na anong mangyari, mag-share pa rin kami ng Word of God. Dalawang beses po nangyari sa akin yan. Una po, si Papa nung itatakbo sa ICU. Andito ako noon sa church. That was Saturday. May Bible study kami. After the Bible study, may discipleship ang mga young people, then practice. Habang nagpra-practice sila, may visitation po kami doon sa Tent City. Every Saturday po yan. Tinawagan ako ni Mama
Wala yung mga kapatid ko, andito ako sa church ma, at ato yung church ang ko nga mabalin nga panawan, ay Bible study me, discipleship me. Baka may pwede pa kayong utusan. Ayaw daw ni Papa na hindi ako ang kasama. Eh, ano na, parang 50-50 na si Papa. Pero you know what? I choose God, not my father. Iba yung nagtakbo kay Papa, yung uncle ko, ni Uncle Leo, Mama. Pangalawang nangyari, ako yung naka-schedule na mag-preach sa church, tinawagan ako ng kapatid ko, ni Mama, matay sakot to, nagpipilitipit-titi, tiyang na. Sasabi ko, Panginoon, hindi pa lang ako nakakapag-preach. Uuwi ba ako? O ipapasa ko? Yung mag-share ng Word of God. Pero pinili ko ang Panginoon. Dahil nung tinanggap ko, yung tungkulin ko bilang ministro ng Diyos, andun yung commitment. Nauunahin mo siya sa buhay. Diba? If you wanna love Jesus, katulad po ng isang mag-asawa, kung mahal mo, yung taong mahal mo, accept also their flaws. Amen po ba? I-accept ninyo yung kapangitan na nangyari sa kanilang past. I-accept ninyo kung ano yung itsura niya. No? Kung nung nililigawan mo, ang bait-bait niya, parang napakaingin, pero nung inasawa mo na mabunga nga pala, accept her flaws. Diba? Nung nililigawan ka, akala mo okay siya sa gabi, pero pag natulog kayo, nagpigsagayang na aburo, no, gusto mo na umiba ng higaan, accept his flaws. If you wanna love Jesus, kahit na anong mangyari sa buhay mo, accept that problem and surrender to God. Mahirap po bang maging Kristiyano? Mahirap po bang sumunod sa ating Panginoon? Nowadays, konting problema lang, nawawala na yung pangako natin sa ating Panginoong Jesus. At may gusto po ako sa inyo na naibahagi. May gusto po akong 4 na ibabahagi sa inyo na mababasa po natin dito sa Luke chapter 9. And you know what? Kung wala kang commitment, ano po? Halimbawa sa trabaho, kung hindi mo minahal yung trabaho mo, kung hindi ka committed sa trabaho mo, mag-a-apply ka ngayon, dahil wala kang commitment, kinabukasan, magre-resign ka na. Dahil wala kang commitment. Diba? Kaya mahirap yung may commitment sa isang buhay. Halimbawa, yung mga estudyante natin, gusto nilang kumuha ng engineer. Pero ang gusto ng mga magulang, maging teacher. Maging, yung BSE, ang kukunin nila, education. Dahil hindi siya committed sa course na yon, lagi siyang bagsak. No? Dahil hindi nga niya minahal yung kurso na iyon. And you know what? No? Ang susi pala para pumunta tayo sa langit ay total commitment to God. Tandaan ko natin yan. Ang susi para makarating tayo sa langit ay total commitment natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit na anong mangyari sa buhay mo, yung binitawan mo na pangako sa ating Panginoon Diyos, na susunod ka kahit anong mangyari. No? Susunod ka sa Panginoon. Yun pala yung susi para makapunta tayo sa langit. Siyempre, na-accept mo ang ating Panginoong Jesus. No? Magsaserve ka hanggang sa kauli-ulihang hininga ng buhay mo. So, number 1 po, makikita po natin dito, you can't do commitment sa mga di mo kakilala. Alangan naman po na magkukumit ka sa mga taong di mo kakilala. Amen po ba? Alangan na mangangako ka sa mga taong hindi mo kakilala. Katulad ng 2 lalaki na yon, pwede naman silang dumiretso sa mga disipulo ni Kristo at sasabihin, pakisabi mo nga, Sir, kay Jesus na gusto namin ding sumunod sa Kanya. But no, no? Dumiretso sila sa ating Panginoong Jesus at sinabi, Panginoon, I will follow you. Dahil mas nakilala na nila ang pagsikat ng Panginoon. Siguro ngayon,
Kung andito pang Panginoong Yesus, siguro 1 billion follower niya sa Instagram, sa YouTube, or sa Facebook. So, kilalang-kilala na nila ang Panginoon dahil sa mga milagro na ginawa niya. Kaya dumiretso sila sa ating Panginoong Diyos at sinabi nila, Panginoon, I will follow you wherever you go. Kasi hindi tayo pwedeng mag-commit sa mga tao na hindi natin ka-close dahil hindi sila maniniwala sa inyo. Number 2, it takes the will or determinado ka talaga. You need a strong determination. Kahit na anong mangyari, sabi ko nga no? You have to act real. Kailangan mong tuparin yung pangako mo kahit na naghihirap na kayo. Kagaya po ng mag-asawa, yung vow nila, in sickness and in health. Hindi lang masaya ang pag-aasawa pag sila ay parehong malusog. Masaya po ba pag may isa sa kanila, no? Pag may isa sa mag-asawa na nagkakasakit, uy, may cancer ka. Di ba? Nagtatawanan pa kayong dalawa. Hindi. Pareho kayong nalulungkot. Pareho kayong may problema. Pareho kayong problema, financial. Pero walang iwanan, sabi niya sa vow. Di ba? Ano ba yung isang vow natin? In riches and in poorer. Hindi lamang sa kasaganaan kayong magsasama, kundi kahit sa walang-wala kayo. Walang iwanan. You need a strong determination na kahit mawalan siya ng trabaho, kahit wala na kayong makain sa isang araw, ay hindi mo siya iiwan. Yun. It takes the will. Determinado ka na. No? Sa atin po ba, pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, determinado pa ba? Yung binitawad, determinado ka ba na sundin ang Panginoon? Na magsisilbi ka kahit na nawalan ka ng mahal sa buhay. Kahit na nawalan ka ng trabaho. Di ba? Kahit araw-araw may problema. Kaya mo pa bang sumunod sa ating Panginoon? Amen? Amen. Di ba? Palakpakan po natin ang ating sarili. Kung kaya nyung sumunod sa ating Panginoon, walang pumapalakpak, ibig sabihin, mukhang nag-iisip na kayo kung itutuloy nyo pa ba na sumunod sa ating Panginoon. No? Kagaya ng Panginoong Yesus. Sabi niya doon sa Luke chapter 22, Father, kasi nung habang ginagawa ko ito kasi yung message ni Pastor Vic nung linggo sabi. Sa Luke 22:42 sabi niya dito, Father, if you are willing to remove this cup from me, nevertheless, not my will, but your be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. No, ang Panginoong Yesus nga di ba? Naging determinado siya. Kasi, okay na po, Pastor. Kasi po, malakas naman yung boses ko. Kasi po, nung tinanggap ng Panginoong Yesus na siya yung pambayad sa ating kasalanan, determinado siya na ilayo, na ituloy iyon. Pero doon sa bundok ng Getsemani, sabi niya, Ama, kung pwede lamang natanggalin mo ito. Kasi alam niya na mahirap na ipa ako sa krus. Alam niya na mahirap na akuin yung kasalanan ng mundo. Kasi galit ang kanyang ama sa kasalanan. Masakit na tatalikuran ng ama ang kanyang anak dahil nakikita niya sa buhay ng kanyang anak na si Jesus ang mga kasalanan. Kaya sabi niya, Ama, kung pwede lamang natanggalin mo yung pasakit na ito sa buhay ko. Pero sabi niya, dahil nagbitaw ako ng pangako, naaakuin ko, your will be done. And then the angel appeared on him and he gave him strength. Yun lang po yung sikreto para maging determinado po tayo. Yung hindi mawala yung determinasyon po natin na i-follow po ang ating Panginoon. Kung nanghihina na po tayo, kung
binitawan yung pangako natin sa ating Panginoong Jesus, na susundin natin siya, Lord, give me strength. Pagod na ako eh. Gusto ko nang tumigil eh. Araw-araw may problema, araw-araw may pasanin, araw-araw may suliranin. Kung hindi mo na alam yung solusyon, humingi tayo ng kalakasan sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Para yung binitawan natin na commitment na Lord, yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. No? Hindi lang yes, Lord, pag may blessing tayo. Hindi lang yes, Lord, pag malakas tayo. Hindi lang yes, Lord, pag puno ang wallet natin. Yes, Lord, din sa araw ng kapighatian. Yes, Lord, din sa araw ng may sakit ka. Yes, Lord, din sa araw ng may problema ka. Pag yung mga negative side, dumawat tayo lang, kaabsat, ng kalakasan po sa ating Panginoong Yesus. Bibigyan ka niya ng kalakasan. Number 3, commitment is exclusive. Exclusive means it is a private. No? Yung commitment mo sa ating Panginoon ay private. Only you and God. Only you and God. Huwag mong ibase sa ibang tao ang iyong kaligtasan at ang iyong pananampalataya. Diba? Nung nag-commit ka, ikaw lang at ang Panginoon ang nag-usap. Hindi pag tumalikod, yung kapatid mo ay tatalikod ka na rin. Pag may problema ang kapatid mo, madidisappoint ka na rin. Pag nagka-problema si pastor nga, hindi kaya yung problema niya, pati ikaw, bibitaw ka na rin sa commitment mo. No? Si pastor, big nga, nakikita na malungkot siya. Diba? Pati ikaw magiging malungkot na rin, at aalis ka na rin sa pananampalataya mo. Ikaw at ang Panginoon ang nag-uusap. Commitment is exclusive. Huwag mong tignan yung ibang kapatiran mo kung ano ang nangyayari sa kanilang buhay. Stay focused on your commitment to God. Andito pa rin yung word na determine. Determinado pa rin tayo na sumunod sa ating Panginoon. Huwag mong ibase yung pananampalataya mo sa isang tao dahil ang mga tao hindi ka madadala sa langit, no? Kanya-kanyang kaligtasan nito. Kaya yung commitment mo, only you and God yung nag-uusap dito. And the last, commitment is irrevocable. Hindi na mababawi. Ang pagsunod sa ating Panginoong Yesus ay hindi mo na mababawi. Once na sinunod mo, di ba, hindi katulad ng pag-aasawa, pwede mo siyang sinaan. Pwede mo siyang i-annul. No? Sa ibang bansa, pwede mo siyang i-divorce at tumingin, mag-asawa, magmahal ng iba. Pero yung commitment natin sa Panginoon ay walang bawian. Dahil pag binawi mo yan, no, pag nagbitaw ka ng pangako sa ating Panginoon at hindi mo tinupad yon, balang araw tayo ang kawawa. Sabi po doon sa Ecclesiastes 5:4-7, if you make a promise to God, keep your promise. Don't be slow to do what you promise. Diba? Ang sakit pag pinangakuan ka ng isang tao, tapos hindi niya ginawa. Diba ang sakit nun? Pinangako pa naman niya, tapos hindi niya gagawin. Or ikaw, pag nagbitaw ka ng pangako sa isang tao, tapos makakasalubong mo yung tao na yun na pinangakuan mo, agtartaray ka nga, gilumang kasi nahihiya ka dahil hindi mo nagawa yung pangako na yun. Pero yung pangako natin sa ating Panginoon, nakatatak yan sa kanyang puso. Nakatatak yan sa kanya. Nasaan na yung pangako mo? Nasaan na yung pangako mo, anak? Ba't hanggang ngayon ay hindi mo nagagawa? And I
I want you to close your eyes for a second. Come on, close our eyes for us in a second. Isipin nga po natin kung ano po yung naipangako natin sa ating Panginoon na hindi po natin nagagawa hanggang ngayon. At kung mayroon man, kapatid, yung pangako natin na hindi natin nagagawa hanggang ngayon, pwede bang kausapin mo ang Panginoon? Pwede bang sabihin mo sa Kanya the reason why? The reason why hindi mo nagagawa yung pangako na yun. Kung gusto mong ibalik yung pangako na yun sa Panginoon, then make a commitment now. But once na nag-commit tayo sa Panginoon, sana po ay magawa po natin yan. Dahil natatandaan ng Panginoon ang bawat salita na binibitawan natin sa Kanya. Lahat po tayo ay tumayo. Awitin po natin yung awitin po natin yung Pusong Dalisay. At tinatawag ko po si Bishop para po sa panalangin. Ito po sana ang panalangin po ng bawat isa. Ang pusong tapat. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay, pusong dalisay, ang aming nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Minsan pa po, pusong dalisay. Pusong dalisay, ang ating nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay, ang aming nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y magalang. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Mga kapatid, sa gabi pong ito, napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nananawagan sa bawat isa po sa atin ng kabuuang pagtatalaga ng ating buhay sa Kanya. Sa gabi pong ito, sana bago tayo alis sa lugar na ito, pag-uwi natin sa ating matahanan, ay buo ang ating desisyon na tugunan yung panawagan ng Panginoon ng kabuuang pagsunod, kabuuang pagtatalaga ng ating buhay sa Kanya.
Anumang sitwasyon ng ating mabuhay, Kristiyano ka man o hindi, naglilingkod ka man sa Diyos o hindi, may problema ka pa rin mararanasan. Pero ang tanging lamang po natin, kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, kapag may problema ka at pagsubok, may Diyos na tumutulong sa iyo, may Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, may Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan at kagalakan. Kaya hindi pulugi ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Panginoon, sa gabing ito, salamat po sa inyong masalita namin pong napakinggan, na muli pinalalahanan mo kami at binigyan ng challenge na tumugon sa iyong panawagan para kami po ay magkaroon ng kabuuang pagsunod, kabuuang pagtatalaga ng aming buhay sa inyo. Pagpalain mo yung lingkod na siya mong ginamit, Panginoon, na maghayag ng mga salita. Patuloy mo siyang gamitin mightily and powerfully. At patuloy mo siyang i-anoint, Panginoon, sa bawat pagtayo niya o pagmangaral ng mga salita. Samahan mo ito ng iyong kapangyarihan at ng iyong anointing. Panginoon, pagpalain mo ang bawat anak mo na nakarinig ng mga salita, na sa gabing ito ay magsisilbing hamon sa amin para tumugon sa iyong panawagan na pagbibigay namin ng kabuuang pagsunod at kabuuang pagtatalaga ng aming buhay sa inyo. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.